Nandito po tayo ngayon sa topic ng mga practical steps in fulfilling God's calling. Yan. So, ang title po nito ay Living on Mission. Okay, Living on Mission. Paano ba tayo nabubuhay? Bakit ka bumabangon? Para saan? Yan ang sabi. So, taking practical steps to fulfill God's calling. So, minsan kasi madali na lang sabihin na nabubuhay naman ako ayon sa salita ng Diyos eh. Pero pag tinanong natin, paano natin na-fulfill? Kung paano tayo tinawag. Kasi tinawag tayo ng ating Panginoon, meron tayong sariling mga calling. Pero layunin ng preaching na ito na magabayan tayong lahat sa kung paano natin maisasagawa ang mga in practicality, ang mga salita ng Diyos na magamit tayo sa ating buhay. No? So, ang main scripture natin ay makikita natin sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Yan, medyo alam na natin yan. And Jesus came and spoke to them saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth." Okay? Mahalaga yung sinabi niya sa 18 kasi sinabi niya sa 20, "I am with you always." Okay? So ang kasama natin palagi ay ang Diyos na nasa kanya lahat ng authority. Okay? Kasi mapapansin niyo, diba, doon sa may Matthew chapter 4, sa temptation, tinetempt si Jesus Christ, may mga patutsada pa si Satan. Nakikita mo ba ang lahat ng yan? Lahat ng yan, mapapasa inyo. Kasi may ruler of this world, si Satan. Pero alam nyo, after po nung ang ating Panginoon ay napako sa cross, then on the third day, siya ay nag-resurrect. No? May nangyari in the spiritual realm. Sa Daniel chapter 9, mababasa din natin yan. Sinabi doon that all authority ay binigay na sa ating Panginoon. Which is why, in the name of our Lord Jesus Christ, we can come in boldness sa ating Panginoon. We have the authority to trample on snakes and scorpions in the authority of the name of our Lord Jesus Christ. So, sabi niya dyan, nung sinabi ng ating Panginoon, "The all authority has been given to me in heaven and on earth," then iniwan po niya yung pinaka-tagubilin niya. No? Sabi niya, "Go." Go, therefore, it is a conclusion. Go, therefore, and make disciples of all the nations. Nais ng Diyos na tayo ay gumawa na maraming mga disipulo, mga learners. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay? Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Okay? So, yung point number 1 natin, para maintindihan natin that we are living on mission, first we need to understand the mission. No? Understanding the mission. Ano yun? That Jesus calls every believer to live with the sense of mission. Tayo ba ay nabubuhay dito sa mundo na to na parang alam natin meron kasi tayong mission na dapat gawin. Meron tayong purpose na dapat nating tuparin. Na to go and make disciples and baptize them and to teach them. Okay? So, gusto ko pong ipagdiinan na para maunawaan natin yung mission natin, kailangan align muna tayo sa vision ng ating Diyos. Hindi yung sarili nating vision kung paano ito nagpo-perceive ng ating Panginoon. Why? Sabagat ang ating Diyos is always in the business of saving people. Simula pa nung nagkasala si Adan at si Eva, nasa business na siya ng pagliligtas. Kaya napansin sa mga nakaraang preaching din ni Pastor Darwin, even up to now, God is still at work. Hindi pa siya muling nagpapahinga. Wala ka nang nakita sa Bible na nakasulat na ang Lord ay nagpahinga muli. After ng days ng creation, on the 7th day, He rested. Pero after the fall of man, okay, wala ka nang mababasa na ang Diyos ay nagpahinga. God is always in the business of saving people. That is the vision of the Lord. He wants everyone to be saved. Kung mapapansin natin, di ba, si Adan at si Eva, tingnan po ninyo. Nung nalikha si Adan at si Eva, sa kanya nagmula lahat yung salitang anli, no? Buffet yan. Kainin mo lahat na nandiyan sa hardin.
Lahat ng pwede mong kainin, kainin mo. Except for one. No? Except sa puno ng the fruit of the knowledge of good and evil. So, wag yang bunga na yan. So, kung isipin natin, unfair ba ang Diyos doon? Hindi. Sa katunayan, lahat nga pwede mong kainin. Take dominion sa lahat ng mga hayop. Pero dito sa bunga na to, wag mong kakainin. Kailangan yon sabagat ang Diyos, hindi niya tayo ginawang robot. Mapapatunayan, makikita natin yung expression ng love natin at expression ng worship natin through obedience. Pero sa kabila ng lahat ng kabutihan ng ating Panginoon, nagkasala po ang tao. Okay? So yung dati na si Adan at si Eva na hindi nila nakikita na sila ay hubad because of the glory of the Lord na nasa sa kanila. Okay? Nung kinain na ni Eva at kinain na rin ni Adan, na-realize nila sila ay mga hubad. Ano sabi ng Diyos? Sa moment na kinain mo yan, you will die. You will surely die. Okay? So hindi sila namatay physically on the spot. Pero yung death pumasok sa tao. Yung tao na wala naman sanang death, nagkaroon na sila ng kamatayan. Kaya ang tao po ngayon ay namamatay na. And another reason, ang ibig sabihin din po ng death ay separation. So na-separate sila sa glory. Dati kasama talaga nilang glory ng ating Panginoon. Pero na-separate na po sila. So anong ginawa ng tao? Because of their limitations. So, nakita nilang hubad sila, nagtakip sila ng mga dahon sa kanilang mga sarili. Malas lang ni Adan, ang nakuha po niya ay dahon ng makahiya. So, lagi mong natiklo na dito. Walang gano'n. So, ayaw ng Diyos na gano'n lang. Temporary lang kasi yun eh. Doon pa lang makikita na natin yung salvation, yung kung paano nagtatrabaho ang Diyos. Dahil dinamitan sila ng damit ayon sa balat ng hayop. So ibig sabihin, may sacrifice pong nangyari. A blood was shed para maipang-cover sa kahihiyan ng tao. Di ba natin na-realize? Ganun lagi ang ating Panginoon. He is still in the business of saving us. And He is in the business of taking away the shame that Satan is trying to put upon the people. Pag tayo nagkakasala, nagigilty tayo, nakokontem tayo, nahihiya tayo. Pero na-realize natin, pag nasumpungan natin ang pag-ibig ng Diyos at nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya, then we become bold. We became a free man. Katulad ng babae dun sa well, sa John chapter 4. Bagaman siya ay may 5 asawa at marami siyang mga naging kakarelasyon. Pero after niya ma-encounter si Lord, siya ay nagkaroon ng lakas ng loob, ihayag sa maraming mga tao na tagpuan niya na. Nakita niya, nagkaroon siya ng encounter sa Messiah. So, the Lord is still in the business of saving people.
Daddy naman eh. Andiyan naman si ate, siya na lang. Tapos sabihin pa natin, anak, kain na, tulungan mo yung nanay mo dito magluto, kaya na maghain. Mamaya na, daddy, nagbabasa pa ako ng Bible. Ha? Dinahilan pa yung Bible. Ano sasabihin ng tatay? Yung ba natututunan mo sa church? Paano siya maniniwala? Ano sabi ng Bible? Honor your father and your mother. Ano sabi ko sa mga estudyante? Lalo na nagtuturo pa ako. Huwag niyo kalimutan i-honor yung mga magulang. Alam mo, minsan sa mga anak, yung ginto sa mga anak, mas ginto sa mga magulang. Kung natuwa ang anak dahil nakakuha siya ng ganitong award, sa totoo lang, sa puso ng magulang, mas doble sa kanila ang kasiyahan. Kaya kung nasasaktan ng anak, mas lalo nasasaktan ng magulang. Hindi po ba? Diba, dati na na-explain ko dito sa may prayer meeting. Kung gusto mong makita, kung gusto mong mapalapit sa magulang, sabi, maging mabuti ka sa anak. Kung gusto mong makita ang pangil ng magulang, subukan mong bugbugin yung anak. Okay? Makikita mo ang tapang ng magulang. Okay? Di ba yun ang reality? Tingnan nyo. Nung bata po ako, may ganyan pangyayari sa buhay namin. Nag-check kami ng test paper. Pagkatapos yung test paper, na-check ako yung test paper ng kaklase ko. Anong nangyari? Parang mababa yung grade ng kaklase ko. Okay? Nalaman nung nanay niya. And nagkataon po, doon sa canteen kasi, doon sa room, sa school kung saan ako nag-aaral, doon kumakain ng lahat. So nilapitan ako ng nanay ng kaklase ko. Ikaw ba yung Rocky? Tapos tumingin ako, opo. Ikaw nga, gwapo eh. Okay. Sabi niya, ikaw ba yung nag-check sa test paper ng anak ko? Sabi ko, opo. Bakit mo minalian siya sa mga ganyan? So, ang dami sinabi. Ako, tumitingin ako sa kanya, tumitingin ako sa mama ko. Yung mama ko, tahimik lang. Sabi nanay ko sa akin, sige po, mamaya na lang po natin pag-usapan. Sabi, anak, kain ka na kagad. After ko kumain, for the first time, dati kasi pagtapos ko kumain ng lunch, mag-aaral pa kami ng nanay ko sa school eh. Kasi ang pasok po namin ay from morning hanggang afternoon. So, after ko mag-lunch, sabi ng nanay ko sa akin, anak, sige na, punta ka na doon sa classroom mo. Maglaro ka na doon. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Sabi ko, bakit? Sige na anak, punta ka na doon. Hindi ako naman, okay, laro na ako. Sige, punta na ako doon. Tapos alam niyo po, kinabukasan sabi ng kaklase ko sa akin, Rocky, si mama mo ba yung ganito, ganyan? Sabi ko, oo. Sabi niya, ang tapang pala ng mama mo. So bakit? Sabi niya, inaway niya yun ng away sa'yo. Paano? Hindi naman, parang kinonfronta lang niya. Alam niyo po, yung mama ko, napakasimple lang. Okay? Yung taong nambubuli sa akin, talagang postura po yun. Sobrang intimidating. So alam niyo mga kapatid, bakit ko ito sinasabi? Masegue ko lang ng konti. Diba, ang isa sa nakakapagsakit sa damdamin ng magulang ay kung paano tratuhin yung anak. Mga kapatid, paano natin tinatrato si Jesus? Yan ang makakapagbigay ng sakit sa Diyos Ama. Pero nakita niyo kung gaano kabuti ang Diyos Ama. Kahit alam niyang si Jesus na kanyang bugtong na anak ay bababuhin ng mga tao, papatayin. Hindi siya nagdalawang isip para ipakita sa bawat isa sa atin kung gaano niya tayo kamahal at pinapahalagahan. Na ibinigay na ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para lang mapako sa cross. So, ganon din tayo mga kapatid. Then, ayaw natin mabuhay with a transformed life. If you want to honor the Lord, makikita natin yan, nagbabago yung buhay natin. Sabi ng tatay ko, nung bago po ako dito sa church, hindi niya, galit ang tatay ko sa amin. Kasi, bakit kayo born again? Sabi ko, wala namang masama. Nandiyan mga kaibigan ko. Ang problema, prayer meeting. Hindi ko maintindihan,
Pag ginagabi ako ng uwi, galing sa ibang lugar, di naman nagagalit. Pero pag umuwi ako ng gabi at sinabi ko, galing akong prayer meeting, nagagalit. So ayoko naman ma-high blood ang papa ko kasi alam mo, may sakit kami high blood. Kaya pag nakita mo talaga nagsulubong yung dalawang kilay, automatic yun, no? So, one time, sabi ko, galing akong school, sabi ko, atin kaya ako ng prayer meeting. Pinagbawalan na kami ng tatay ko. Isip ko, maaga pa naman. Umatin pa rin ng prayer meeting. Yung ate ko naman, galing naman siya sa UST, dumiretso rin ng prayer meeting. Naku, ate, nandirito ka din. Dalawa pa tayo. O sige, okay. Siguro, mabilis lang naman tong prayer meeting. Nataon nung Friday po na yun, may kakaibang kilos ang Lord. Humaba yung prayer meeting. So sabi ko, naku, nung oras na tayo makakauwi na ito. Di okay na, dito sa church, parang punong-puno pa kami ng presence ng Lord. Nung nakasakay na kami ng tricycle, nagsisimula na kami wala na kaming kibuan ng ate ko eh. Alam niyo, parang kung saan na kami pares nag-iisip, ano mangyayari sa atin pag uwi natin ng bahay. Isa po, nagpe-pray talaga ako, Lord, sana tulog na yung papa ko. Sana tulog na siya. Nung pauwi na kami, naglalakad kami ng ganyan, nakita namin, yung papa ko gising na gising. Nakaupo sa tapat ng gate namin. Sabi ko, walang ibang dadaanan. Doon lang, nung nakita ko pa lang, parang umatas ka agad yung ato ngayon. Ayaw dumiretso eh. Gustong dumiretso, pero ayaw. Parang isip ko, ate, natatakot talaga ako. Alam mo bakit? Hindi lang siya nasa tapat ng gate. Meron pa siyang mga kainuman ng mga barkada na nasa tapat din ng gate. Sabi ko, ate, itong plano ko. Hayaan natin siyang malasing. Mamaya na tayo umuwi. Pag tulog na siya, tsaka na tayo pumasok. Pero something is off. Sabi ko, Lord, nagpunta mo kami ng prayer meeting. Bakit ngayon mahihirapan kami? Makapasok, makauwi sa bahay. Alam niyo po, kakagano namin ng ate ko, nakita kami ng barkada ng tatay ko. O pare, ito na pala sila Rocky, oh. Sabi ko, patay, wala na tayong choice, ate. Nakita na tayo. Dire-diretso na kami. Naglakad na po kami. Bilis maglakad ng ate ko. Alam niyo po, dire-diretso kami sa tatay ko para magmano. Okay? Inunahan ako ng ate ko. Pag mano niya, dumiretso ka agad. Iniwan ako. Sabi ko, di. Nagmano na rin ako. Nanginginig pa yung kamay ko pag hawak ko sa kamay ng papa ko eh. Feeling ko pag nagmano ako, gaganunin niya ako. So, nagmano ako. Kita ko talaga nakasimangot na yung papa ko noon. All of a sudden, biglang sinabi ng barkada ng tatay ko, pare, sila pala yung mga anak mo. Oo, sabi ng papa ko, gabi na nga umuwi. Sabi nga, saan ba yung galing? Rocky. Sabi ko, sa papa ko na rin sumagot, sa church. Okay. Alam niyo ba, sabi ng, parang feeling ko, magdedire-diretso yung litanya yung tatay ko. Pero sabi nung barkada ng tatay ko, bilang nagsalita, sabi niya, ang swerte mo naman pare sa mga anak mo. Sabi niya. Hindi mo to si Rocky, oh. Guwapo, oh. Tapos, hindi. Ang swerte mo naman Rocky sa mga anak mo. Sabi niya. Ako kahit kailan, di ko naranasan nagmano sa akin yung anak ko. Nakita nila yung honoring dun sa tao. Sabi niya, sino ang mga barkada niya ni Rocky? Papa ko na rin sumagot, mga di na church. Ano yung sagot nila? Alam mo ba't alam nila papa ko? Kasi na-open naman namin yun dito sa church. Pinupuntahan nila Pastor Jose, si papa ko, nag-ano po kami doon. Kung magkakilala ng papa ko sila Pastor Darwin. Alam mo, sabi nung tatay, nung barkada ng tatay ko, Rocky, isama mo yung anak ko na maging barkada ko, isama nyo rin sa church. So yun, yung mga ganun salita, parang na-hold yung papa ko na magalit. Nakita niya, kasi sabi nung yung kaibigan ng tatay ko, yung anak ko parang nag-ano na lang eh, parang gumamit na lang ng droga o ano. Buti ka pa pare, okay lang kahit gabihin, basta galing sambahan. Tingnan mo si Rocky oh, ang kisig-kisig, no? Parang artistahin yung dating. Okay yan. So, wala. Hindi ba kasama yan? Simula nung araw na yon, di na kami nakarinig ng galit sa tatay.
Tama natin napapango. Your transformed life speaks louder. Kahit mag-quote ako na mag-quote ng napakaraming Bible verses, without a transformed life, parang ako yung nasa 1 Corinthians. I'm just like a noisy gong, para lang batingaw, no? Na nagsasalita, pero walang essence. Okay? So, anong practical step nito mga kapatid? Evaluate our daily habits. Evaluate. Ano yung mga araw-araw natin ginagawa? Do they reflect Christ? Nakikita ba si Kristo sa atin? Ask God to transform our hearts and speech and actions. Yan yung mahalaga dyan. Okay. Point number 4, use your gift and passions. Use your gift and passions because God has uniquely wired each person for a specific contribution in His mission. Okay? Gamitin natin yan. Kung saan ka magaling, kung saan yung passion, kung bakit ka nahihilig dyan, hindi yan minsan by accident. Inalaw ng Lord yan para maging kagamit-gamit sa body. Remember the church? Jesus is the head and we are the body of Christ. At bawat bahagi ng katawan ay mahalaga. Hindi natin pwede sabihin na, Kuya Rak, siguro sa katawan, kukulang ako eh. Kukulang. Hindi ako mahalaga. Kukulang naman ako eh. Aba, subukan mo matanggalan ng kuko kung hindi ka mag-ano dyan, no? Dadamhin talaga yan ng buong katawan. Ha? So mahalaga yan. Lahat tayo ay mahalaga. Na-example ko kanina sa morning service natin noong 7:30. Diba nagpaligsahan? Yung utak, sabi niya sa mga body parts, ako ang pinakamahalagang parte ng katawan ng tao, sabi ng utak. Okay? Sabi ng mata, hindi, ako rin, mahalaga. Ako ang pinakamahalaga. Ako nagbibigay ng direksyon. Sabi ng kamay, ako yun. Hindi kayo makakakain kung hindi ako ang kumukuha. Okay? Siguro sabi ng tiyan, hindi, ako rin, ako ang nagdadigest ng pagkain. Okay? Alam mo, minsan yun din yung problema. Lahat gusto siya. Kaya tuloy, umextra din yung puwet. Sabi ng puwet, mali kayo lahat. Ako ang pinakamahalaga. Alam mo, pag sabi ng puwet na siya yung pinakamahalaga, nagtawa na lahat yung body parts. Sabi ng puwet siya raw pinakamahalaga. Alam niyo, nagtampo yung puwet. Ganon. Sige. Simula ngayon, hindi na magpa-function. Lumipas pa lang yung isang araw. Nanghihina yung katawan. Okay? Yung 2 araw, nangangamoy na. No? Huy, mag-function ka na. Okay? Sa tingin nyo, pag lumipas kaya yung 1 linggo, kahit anong ganda, anong kisig ng kamay mo, anong glow ng mukha mo, magbabago yan lahat. Kasi may isang bahagi ang hindi nag-function. Okay? Mamamatay yung tao na yun. Excretory system yun. So, hindi ko sinasabi maging puwet tayo. Ang sinasabi ko, lahat tayo mag-function. Ayon sa sarili nating husay. Maring hindi lahat magaling sa construction. Pero magaling ka mag-manage, mag-organisa. Di doon ka. Maring iba, sadyang mahusay sila mag-intercede. Talagang yung prayer, intercessory prayer, Lord, ito hindi ito na pagpe-pray na iba, pero ikaw sa'yo napipid, pinagpe-pray mo. Nagamit-gamit yun. Anumang bagay nagiging magaan kapag ang lahat ay gumagawa. Pag ang lahat ay gumagawa, nagpa-function. Use your gift and your passion. This is a practical step to fulfill God's calling. Your skills, passions, and experiences are not random. They are tools for mission. Okay, magagamit yan for the mission field. No one else can fulfill your calling exactly like you can. Ikaw lang yan. We are all unique. Again, yung tambak natin is an evidence na tayong lahat ay iba-iba. Walang tao ang may parehas na fingerprint. So, magkakaiba talaga tayo lahat. Take a spiritual gift test. Ito yung practical step nito. Take a spiritual gift test or ask trusted believers what they seen in you. Okay? Then begin serving where your gifts can be used. Kung hindi ka pa nakasulat ng spiritual gift test, may mga checklist kasi yan.
Tanungin natin yung mga ibang mga mananampalataya. Kung ano yung nakikita nila sa atin. Alam mo, sis, magaling ka talaga mag-handle ng ganitong situation. Okay? Sige na. Ikaw mag-usher dyan, ikaw mag-ganito. Ikaw, may sarili tayong gift. Minsan yung talent mo, pwede mo yun magamit talaga sa ating Panginoon. Naalala ko noon, sabi ko, ayoko naman talagang kumanta. Nung high school ako, tumutugtog ako ng gitara, pero hindi man ako professional na tigatugtog. But siguro kasi batang 90s, parang golden era ng mga banda, ganyan. So parang halos lahat sa classroom namin, lahat marunong tumugtog. Yung pinsan ko nagturo sa akin, kaya lang lahat ng mga kinakanta namin noon, mga puro kanta na pang banda. Okay? Pero alam niyo po, nagbago yun. Nagkaroon ng transformation. Anong nangyari dito sa church? Sabi ni Pastor Darwin during the evening service. Okay? First time kong umattend dito sa church, sabi niya, baka po may iba sa inyo, may talento, gustong gamitin ng Lord. Naririto po mga instrumento, pwede po kayo maging gagamit-gamit. So nisip ko, parang 50-50 pa ako nung isip ko. Gusto ko mag-serve, pero actually, kalahati ng puso ko, gusto ko lang makahawak ng electric guitar. Kasi wala akong electric guitar eh. So, ako, Pastor Darwin, pwede po ba ako? Sige, umattend ka. Di sumama-sama muna ako. Then, later on, naging part ako ng worship team bilang gitarista. Nung nagigitara ako, may mga moment na, makamundo pa yung gusto kong tugtugin. Kasi parang yun yung hindi ko nagawa eh. So naalala ko, after ng morning service, kakain na yung mga tao, after nang babalik kami for the singles ministry. Minsan di ako umuwi sa bahay namin. Kung umuwi man ako, nagmamadali ako umuwi kagad. Bumalik kagad para hawakan ko yung electric guitar. Tapos tutugtog ako. Parang yung mga nakabisado ka lang tugtugin, tatry ko lang. One time, tumutugtog ako dyan sa baba ng Sweet Child. Parang okay pala to, parang pwede paiyakin talaga tong electric guitar kumpara sa mga acoustic na gitara. Alam niyo, ganun ako ng ganun. Pagkatapos, di ko na maalala kung si Pastor Joseba o si Pastor Darwin yung biglang pumasok sa church. Pagpasok yung Sweet Child of Mine ko, biglang You came from heaven to earth. Nahiya ako. Pwede ko palang illustration yung sa Living a Transformed Life, no? Kasi nagbago yung, naisuko ko yun, kaya ngayon wala na ako maalala sa mga pinatutugtog ko mga una. Okay lang, para kay Lord na mga siyan. Nung tinawag ako para mag-worship lead, sinabi ko talaga, hindi ako kumakanta. Pero hindi ko maintindihan, sa heart ko, sinasabi ko, gusto ko lang pong mag-exhort. Para pag nakakarinig ako ng kanta, pare, magkakantahan po tayo. Ang pumapasok sa isip ko, yung exhortation ng kanta. Paano yung nasulat, bakit yun ginawa, para saan. Yun ang mga pumapasok sa isip ko. Kaya parang minsan nakatahimik lang ako, may mga pumapasok kasi. Tapos, ang sinasabi ko, gusto ko lang po mag-exhort. Yun lang. Ayoko maging pastor, ayoko maging lahat, everything. But eventually, si Lord na yung tumawag talaga para maging pastor po ako. But whatever our gifts, the Lord can use it for His glory. Okay? So, yan. And lastly, mga kapatid, do not go alone. Don't go alone. Okay? Ecclesiastes 4:9. Community fuels mission. Okay? Mas maraming gumagawa, mas masigasig ang community natin para sa mission. You need accountability, encouragement, and partnership. Sa Ecclesiastes 4, verse 9 to 10, sinabi dyan, 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. If they fall, one will lift up his companion. May mag-aalalay. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Kahit sa Luke chapter 10, sinabi ng Lord, send by twos, laging by twos, hindi mag-isa, kundi may kasama ka palagi. So, sa Ephesians naman, sa Hebrews 10 naman, sabi dyan, let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together. Not forsaking the fellowship of the saints. Okay? As is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Habang lalo na paparating ang the day of the Lord. Okay? Lalo tayong maging maingat, mga kapatid. Do not go alone. Okay, linawin ko ito. Hindi ibig sabihin, kung mag-isa ka lang, hindi ka kayang gamitin ng Lord. Okay?
Of course, pagkasama natin ng Lord, nasa atin na ang lahat. Wala na tayong hanapin pa. Sa katunayan, siya na rin mismo yung nagsabi, I am with you even to the end of the age. Kahit mag-isa ka lang, kaya gamitin ng Lord. Pero ang sinasabi dito, practical tips, do not go alone. No? Mas mainam pa din na meron kang kompanyo na meron kang magiging kabatuhan. At least, magpapasan kayo ng kalakasan. May magpa-pray para sa iyo. Remember yung rosewood tree? Rosewood tree ba yun? Na sobrang taas na puno, pero yung kanyang roots, normally kasi pag mataas yung puno, kung gaano kataas po yung puno, ganun din kalalim yung kanyang root system. Para pag dumating yung malalakas na hangin, magsasayaw lang yan. Kasi malalim ang kanyang ugat. Pero itong napakataas na puno, okay? Hindi ko siguro ito kung rosewood tree nga yun. Kasi ganun. Napakataas na puno, yung root system po niya hanggang 1 meter lang yung lalim. Okay? Ano ba? Napakababaw. Pero, paano nangyari? Kaya niyang banggain lahat ng mga hangin sa forest. Paano? Kasi yung root system po niya, bagamat mababaw, naghahanap ng kapwa niya. Kapwa niyang puno. At pag nag-link na silang dalawa, magbubuhol po yung lahat sa ilalim. Na sobrang tibay. So, yung isang puno na bumabangga sa hangin, hindi na siya nag-iisa. Isang forest na siyang bumabangga sa hangin. No? So, napakahalaga po ng may church din. Kaya nga mahirap rin mag-mission to other places nang wala kang support from the local church. Nang walang local church na magno-nurture din sa bawat isa. So do not go alone. Ayaw ng Diyos ang langka. Okay? Alam nila to. Ano yung langka? Bakit ayaw ng Diyos yung langka? Ayaw ng Diyos yung langkasama. No? Sapagkat ang langka, ang pinakamalungkot doon na prutas, langkasama. No? Langkasama, langkasalo. No? Ayaw ng Diyos ng langka. Ang gusto niya, kay Mito, kami ito. No? Mga kapatid, tayo to. Tayong lahat dapat nagtutulungan. Okay? Lone Christians burn out and mission living requires a team. Okay? Christian life is not an isolated life. Okay? Mahirap mabuhay na para sa, okay na ako, Kristiyano na ako eh. Dito na lang ako. Diyan na lang kayo, okay naman ako dito. Walang ganong Kristiyano, mga kapatid. Sabi ng Bible, do not forget the assembly of the saints. Huwag mong kakalimutan yung araw na inadya ng Diyos para magkatipon-tipon ng lahat. Dito tayo magdodraw ng kalakasan sa bawat isa. Okay? So, ano yung practical step nito, mga kapatid? Join or start a disciple group. Okay? Either mag-join ka sa isang disciple group, life group. Kung walang life group, ikaw mismo mag-start ng sariling discipleship group. Find a mentor or spiritual partner to pray and grow with. There must be an accountability partner. Okay? So, for our conclusion, God's calling isn't complicated. Okay? But it is intentional. You were made for mission. We are made for mission. Okay? So it's time to take the next step. Paano natin ito gagawin? Ano yung call for action natin dito? Ask ourselves today, what is one step I can take this week to live more intentionally on mission? Then pray, obey, and move forward, and God will meet you there. No? Tanungin natin sa ating Lord, ano yung pwede ko talagang gawin ngayong week na ito para ma-fulfill ko ang calling ng ating Diyos? Huwag tayong matakot because God will meet us. The Lord is always prepared. Let's all bow our heads, close our eyes, and just feel the presence of the Lord. Holy Spirit, malaya kang mangusap po sa bawat isa. Father, we pray na patuloy naming lubusang maunawaan ano yung mission, ano yung specific purpose namin, Lord God. Bakit kami nabubuhay dito? Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mabuhay, Lord God, not by our own vision, but through your vision, Panginoon. Through God's vision, O God. Tulungan niyo po kami kung paano kami magsisimula.
Tulungan niyo po, Lord, ang iyong mga anak mapagsimula sa loob ng tahanan, sa loob ng workplace, Panginoon, sa loob ng eskwelahan, Panginoon Diyos. At Lord, huwag din matakot humayo, Panginoon, sa ibang mga lugar eventually. Lord, tulungan niyo po kami. Alam po namin na ikaw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa amin, Lord God. The power to witness, Panginoon Diyos. Lord, help us to live a transformed life, Panginoon. Tawarin niyo po kami, Lord, for the many times siguro sa buhay namin, may mga pinapasuko ka sa amin. Pero kami mismo, Lord God, ayaw namin itong isuko. But today, Lord God, we surrender everything unto you. Tulungan niyo po kami. Gamitin niyo every single gift or talent na meron sa amin, Panginoon. Hindi para ikayabang namin, kung hindi para mas lalo namin, Lord God, ipagkumbaba, Lord God, sa inyong harapan na magamit ninyo, O Diyos, sa inyong upasan. Tulungan niyo po kami, Lord. Bless niyo po, Lord, lalo ang church na ito, Panginoon Diyos, as our accountability church, Lord God, sa mga bagay na amin po mga ginagawa. Thank you po sa inyo, Panginoon. We know the day, Lord God, is really fast approaching. At Lord, di namin yan mapipigilan, Panginoon Diyos, sapagat ang mga bagay na nakasulat ay nakasulat na. Ang tangi po namin magagawa, Panginoon, ay maghanda. Mabuhay na may banal na pagkatakot sa inyo. Mabuhay, Panginoon Diyos, nang handang magpasakop sa inyo. At handang isurrender, Lord, ang lahat. Knowing, Lord God, na ang lahat ng meron kami ay sa iyo din po lahat ng galing. Lord, to you be the highest glory, honor, and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Let's all say, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.